Magandang araw, mga kababayan. Halina't samahan ninyo kami sa isang paglalakbay na puno ng kaalaman at pag-asa para sa ating bansa. Bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating harapin ang isang mahalagang paalala. Mga manonood, kailangan nating tanggapin ang realidad at ang tunay na katotohanan, dahil ang lakas ng isipan ng isang tao ay nasusukat sa kung gaano karaming katotohanan ang kaya niyang tanggapin. Kaya naman, halina't panoorin ang kwentong ito na nakabatay lamang sa mga totoong impormasyon at datos. Sa araw na ito, August 14, 2025, isang bagong kabanata ang nagbubukas para sa ating hukbong pandagat. Pinag-uusapan natin ang bansang Hapon at ang kanilang pinakabagong handog sa Pilipinas, ang mga makabagong Rigid Inflatable Boat o RIB. Ang mga ito ay hindi lamang basta mga bangka, ito ay simbolo ng lumalalim na ugnayan at isang malaking tulong sa pagpatibay ng ating kakayahang bantayan ng ating malawak na karagatan. Upang lubos nating maunawaan kung bakit ang Japan ang nagbigay ng mga bangkang ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan. Ang ugnayan ng Pilipinas at Japan ay dumaan sa maraming pagsubok, mula sa mapait na alaala ng ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa pagbangon bilang magkaibigang bansa. Ang formal na pundasyon ng kanilang defense cooperation ay nagsimula sa paglagda ng Memorandum on Defense Cooperation and Exchanges noong 2015. Ang tulong pandepensa ng Japan ay nakapaloob sa kanilang Official Security Assistance o OSA program na itinatag upang tulungan ang mga bansang may kaparehong pananaw na palakasin ang kanilang kakayahang pangseguridad. Ang Pilipinas, dahil sa estratehikong lokasyon nito at sa mga hamong kinakaharap sa West Philippine Sea, ay naging isa sa mga pangunahing benepisyaryo ng programang ito. Marahil ay nagtatanong kayo, ano nga ba ang special sa mga Rigid Inflatable Boat o RIB na ito? Huwag nating maliitin ang kanilang itsura. Ang disenyo nito ay kombinasyon ng dalawang magkaibang konsepto, isang matibay na rigid hull o katawan na karaniwang gawa sa fiberglass o aluminum, at isang inflatable tube o pabilog na palutang na gawa sa heavy-duty na goma o PVC na nakapalibot sa itaas na bahagi nito. Ang kombinasyong ito ang nagbibigay sa kanila ng pambihirang katatagan at bilis sa tubig. Ang mga RIB ay kilala sa kanilang pambihirang bilis. Dahil sa kanilang magaan ngunit matibay na disenyo, kaya nilang maabot ang bilis na 40 hanggang 60 knots o katumbas ng 74 hanggang 111 kilometro bawat oras. Ang bilis na ito ay mahalaga sa mga operasyong nangangailangan ng mabilis na pagtugon, tulad ng paghabol sa mga pirata, smuggler o terorista at pag-intercept sa mga kahina-hinalang sasakyang dagat. Ang Japan ay nagkamit na magbigay ng kabuuang 12 na high-speed rigid inflatable boats sa Philippine military bilang bahagi ng kanilang grant aid. Ang bawat isa sa mga RIB na ito ay may haba na humigit kumulang 11 metro o 36 na talampakan. Ang laki na ito ay sapat upang makapagdala ng isang buong squad ng mga sundalo, karaniwang 8 hanggang 10 katao, kasama ang kanilang kumpletong kagamitan at armas. Ang mga bangka ay pinapatakbo ng dalawang malalakas na outboard engine na may kabuuang lakas na abot sa 6 na horsepower. Para sa kanilang kakayahang pandigma, ang mga RIB na ito ay hindi mga ordinaryong bangka lamang. Bawat isa ay nilagyan ng mounting points para sa mabibigat na armas. Karaniwan, maaari itong lagyan ng isang 50 caliber heavy machine gun sa unahan at dalawang 7.62mm general purpose machine guns sa magkabilang gilid. Bukod dito, nilagyan din sila ng mga modernong kagamitan tulad ng navigation radar, GPS o Global Positioning System, at mga advanced communication system para sa epektibong koordinasyon sa ibang naval assets. Bakit nga ba binansagan ang mga bagong RIB na ito bilang mabilis, nakakamatay at hindi mapipigilan? Ang unang katangian, ang pagiging mabilis, ay marahil ang pinakamalinaw na bentahe nito. Sa bilis na higit sa 45 knots, kaya nitong habulin ang halos anumang uri ng sasakyang pandagat na ginagamit sa mga illegal na gawain,
tulad ng mga high-speed go-fast boats ng mga smuggler o mga bangkang pangisda na ginagamit sa pamimirata. Ang pagiging nakakakamatay nito ay nagmumula sa kombinasyon ng bilis at lakas putok. Isipin na lang ang isang plataporma na kayang magdala ng isang .50 caliber machine gun at dalawang M60 machine gun na humaharurot patungo sa kalaban. Ang bilis ng RIB ay nagbibigay daan sa mga sundalo na magsagawa ng swarm tactics, kung saan maraming RIB ang sabay-sabay na atake sa isang target mula sa iba't ibang direksyon na nagdudulot ng kalituhan at napakahirap depensahan ng kalaban. Ang katangiang hindi mapipigilan ay tumutukoy sa kanilang versatility at tibay. Dahil sa kanilang mababaw na draft, kaya nilang mag-operate sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng mas malalaking barko tulad ng mga ilog, latian, at mga lugar na malapit sa dalampasigan na maraming coral reef. Bukod pa rito, ang kanilang inflatable tube ay nagbibigay ng pambihirang katatagan. Kahit patamaan ng bala ang tube, ito ay may maraming hiwa-hiwalay na air chamber, kaya't hindi ito basta-basta lulubog at maari pa ring magpatuloy sa misyon. Upang mas maunawaan natin ang kahalagahan ng mga bagong RIB na ito, mahalagang ikumpara natin ang mga ito sa mga dati at kasalukuyang ginagamit na maliliit na sasakyang pandagat ng ating militar. Ang mga lumang patrol boat na mayroon tayo, na karamihan ay mula pa sa mga nakaraang dekada, ay may bilis na nasa 15 hanggang 25 knots lamang. Ito ay napakabagal kung ihahambing sa mahigit 45 knots ng mga bagong RIB. Sa kabuuan, ang pagdating ng mga RIB mula sa Japan ay hindi lamang isang simpleng pagdaragdag ng bilang. Ito ay isang quantum leap sa teknolohiya at kakayahan. Ito ay pag-angat mula sa mga kagamitang pang World War II o Vietnam era patungo sa ika-21 siglong teknolohiya. Ang donasyon ng 12 rigid inflatable boats ay isa lamang bahagi ng mas malawak at patuloy na suportang pandepensa ng Japan sa Pilipinas. Sa larangan ng pandagat, bago pa man ang mga RIB, nag-deliver na ang Japan ng 2 malalaking multi-role response vessels sa Philippine Coast Guard. Sa himpapawid naman, isa sa pinakamahalagang tulong ng Japan ay ang paglipat ng 5 TC-90 King Air surveillance aircraft sa Philippine Navy. Ngayon, ang mga ito ay ginagamit ng ating hukbong dagat para sa maritime surveillance at reconnaissance. Bukod sa mga kagamitan, ang tulong ng Japan ay sumasaklaw din sa pagsasanay at capacity building. Regular na nagsasagawa ng joint exercises ang dalawang bansa, tulad ng Sama-Sama at Kamandag, kung saan nagbabahaginan ng kaalaman at karanasan ang ating mga sundalo at ang kanilang mga Japanese counterparts. Ang pagdating ng mga bagong RIB ay magkakaroon ng malaki at agarang epekto sa pangkalahatang seguridad ng Pilipinas, lalo na sa ating mga karagatan. Ang pinakahalatang epekto nito ay sa ating kakayahang bantayan ang West Philippine Sea. Malaki rin ang magiging papel ng mga ito sa paglaban sa terorismo at pamimirata, partikular sa katimugang bahagi ng bansa. Ang Sulu Sea at Sibutu Passage ay kilala bilang mga hotspot ng kidnapping for ransom at piracy na isinasagawa ng mga teroristang grupo. Ang kanilang bilis ay magbibigay sa ating tropa ng bentahe upang habulin at pigilan ang mga pirata bago pa man sila makatakas patungo sa kanilang mga taguan. Bukod sa mga tungkuling panseguridad, ang mga RIB ay napakahalaga rin sa mga operasyong humanitarian assistance and disaster response. Sa panahon ng malawakang pagbaha, ang mga RIB ay maaring gamitin upang iligtas ang mga na-trap na residente sa mga lugar na hindi maabot ng mga truck o ordinaryong bangka. Ang kanilang katatagan sa maalong tubig at kakayahang mag-operate sa mababaw na lugar ay ginagawa silang isang ideal na platform para sa search and rescue operations pagkatapos ng isang bagyo o tsunami. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa kwento ng mga bagong bangka ng pag-asa para sa Pilipinas. Nakita natin kung paano ang isang donasyon ay maaring maging simbolo ng malalim na pagkakaibigan, isang game changer sa ating depensa, at isang bagong sandata para sa ating mga bayani sa karagatan. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang pinakamalakas nating sandata ay ang ating pagkakaisa
at ang ating kaalaman sa katotohanan. Ang pag-unlad ng ating sandatahang lakas ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno o ng mga sundalo. Ito ay responsibilidad nating lahat. Ang bawat barko, eroplano o kagamitan na ating natatanggap ay dapat nating ituring na isang pamumuhunan sa ating kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan ang ating mga karagatan ay ligtas, ang ating soberanya ay iginagalang, at ang ating mga mamamayan ay namumuhay ng payapa at may dignidad. Habang ang mga rib na ito ay naglalayag sa ating mga tubig, naway magsilbi silang inspirasyon sa bawat isa sa atin na maging mapagmatsyag, makialam, at magmahal sa ating inang bayan. Dahil ang tunay na hindi mapipigilang puwersa ay hindi ang makina o ang armas, kundi ang nagkakaisang puso ng sambayanang Pilipino. Sa halip na pindutin lang ang subscribe button, ituring ninyo itong isang boto ng tiwala para sa katotohanan. Sa halip na i-click ang like, isipin ninyo itong isang pagtaas ng kamao para sa ating mga sundalo. At sa bawat komento na inyong iiwan, huwag lamang mag-iwan ng salita, mag-iwan kayo ng isang pangako na mananatili kayong mapanuri at makikibahagi sa paghubog ng isang mas matatag na Pilipinas. I-share ang katotohanan, dahil ang kinabukasan ng bayan ay kwentong isinusulat nating lahat.